This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Nakikita ko itong mga batang tumutugtog, makikita nyo sila. Tapos, iisipin mo, after 10 years, saan ang mga batang ito? What if walang intervention? What could have happened? Inosente yung mga mata, inosente yung mga mukha. Madalas maimbitahan ang mga batang magpalabas dito sa City Hall. May mga kapansanan, alaga sila ng Mandaluyong City. Minsan may nagsabi sa akin, Mayor, masama man ipanalangin. Pero sana hiningi ko sa Diyos na kung sakali man, sabi niya sa akin, sana mauna na anak ko kasi sa akin dahil hindi ko maisip na mawawala ako ng anak ko'y ganito estado mag-isa lang. Sino tutulong sa kanya? That is their greatest fear. May 700 special children ang tinututukan ng City Hall sa ngayon. Hinahanapan ng lunas ang pangamba ng maraming mga magulang. Noong araw, pag sinabing dadaling kita sa Mandaluyong, iba ang iniisip ng tao. Ngayon, iba na ang dating ng syudad, sentro ng negosyo at pananalapi, at pasyalan ng pamilya. Pero may isa pang ipinagmamalaki ang Mandaluyong City. Ako po si Doc Eddie. Kilalanin natin ang tinatawag na most child-friendly city. Isang galing po. Sa pagtataya ng United Nations, 10% ng bawat populasyon ay nabubuhay ng may kapansanan. Ibig sabihin, sa Pilipinas humigit kumulang 13 million ang persons with disabilities o PWD. Among children, it can be higher pa than 10%. Yung 700 barely scratches the surface. Yung population po ng Mandaluyong City na almost 350,000, I think. So yung 700, malayo pa siya sa 10%. Si Archie David ang head ng Project Teach, on therapy, education, and assimilation of children with handicap. Ito ang community-based rehabilitation program na umaalalay at tumututok sa mga special children ng Mandaluyong City. Isang joint project ng City Hall at ng Rich Foundation ni David, may support ang Project Teach mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, organisasyon, institusyon at NGO. Almost 7 years na tumakbo po yung Project Teach. Nakita natin iba't ibang klase ng mga developmental conditions ang dumarating sa atin. Isa po sa mga pinaka-common na nakikita natin ay autism. Cerebral palsy is another common condition. We have kids with Down syndrome. Gustuhin man ng City Hall na mapagsilbihan ang lahat ng mga batang may developmental disorder sa syudad, mahirap daw gawin sa ngayon. There simply isn't enough therapists practicing locally who can actually be tapped for this. Alam po natin kung gaano kalaki yung opportunities din ng mga therapists to work abroad. Some even before graduating from college, nandyan na yung mga offer. Ang ating occupational therapists ay kulang-kulang 1,400 to 1,600 lamang. Ang ating speech pathologist, 259. At ang ating developmental pediatricians, 48. Sa buong Pilipinas na yan. Buong Pilipinas. Ano yung developmental pediatricians? Ito yung titingin sa bata kung ang bata ba ay speech delay, kung ang bata ba ay may autismo o iba pang kapansanan. Ito yung mga anghel. Napakamahal ng bayan dito. Napakahalaga raw ng papel ng mga developmental pediatrician
sa rehabilitasyon ng mga batang may kapansanan. Meron pong mga studies na nagsasabi talaga na early intervention is key. In most places, yung early intervention, mas na-avail po siya ng mga families who have the resources. Sa aming pagsusuri at pag-aaral, kailangan mo ng at least 100,000 a year o 100,000 para lamang magkaroon ng therapy ang anak mo. Isa hanggang 3 beses kada linggo, ang kadalasang therapy na ipinapayo raw ng mga doktor. Ang 1 oras sa sesyon ay nagkakahalaga ng may 700 pesos. Pwedeng umabot ng taon ang therapy. Ano pangalan ko? Sa mga salat, walang bayad ang therapy sa Project Teach, pero may kapalit ito. Ang bayad ng magulang, hindi pera. Ang bayad niya ay ang serbisyo niya. Dahil for us, ito'y therapy hindi lamang ng bata, ito'y therapy rin ng magulang. Importante, andun yung magulang. Yung anong ginagawa ng therapist, papanoorin ng magulang para yung magulang uulit ito sa bahay. Isang paraan daw ng serbisyo na hinihingi sa mga magulang ay ang pagsasanay na maging crew ng Project Teach mismo. Sila ang tumutulong sa therapists, nag-aasikaso at kung minsan nagtuturo sa mga bata. Maliban sa nagpo-foster po siya ng empowerment, it's also a cost-effective model. Katulong ang iba't ibang ehensya at NGO, nagbabahay-bahay ang Project Teach sa bawat barangay para alamin kung ilan at ano ang sitwasyon ng mga may kapansanan. Sa mga barangay health center, ginagawa ang konsultasyon. Inaalam ang kalagayan ng pamilya. Para po sila mag-qualify sa full services ng Project Teach, sila dapat ay makapag-secure ng Certificate of Residency, Indigency, at mayroon pong endorsement ng DSWD. May 4 sa 48 na developmental pediatrician na tumutulong sa Project Teach para sa evaluation at diagnostic testing ng mga beneficiary. Dito natutukoy kung anong klaseng intervention at serbisyo ang kailangan at kung saan sa Mandaluyong ito makukuha ng libre. Ang pagkakaiba namin sa SPED, hindi lamang kami nakatutok sa edukasyon. Nakatutok kami sa therapy at holistic ang approach namin. Slowly but surely, makita po natin ang development sa mga bata. At makita niyo rin yung transformation sa inyong sarili dahil sa kanila, kayo ay magiging mas compassionate, mas creative, mas hardworking. Kayo po ay magiging mas empowered, no, because of your children. I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. Mga with autism, magagaling. Hanapin lang natin yung ano nila. Katulad sa anak ko, magaling siya sa music. So yun po yung hinanap namin. 12 years old ang anak ni Lei Suniga na si Joanna. Sa Project Teach, napag-alaman na mayroon siyang autism spectrum disorder. Wala po siyang eye contact, tamad magsalita. Nung maliit pa siya, ayaw sumalita. Sa hindi niya kapalagayan, hindi siya iyakin. Touch the rainbow in the sky. I can be a good friend. Nito lang January nagkalakas loob si Joanna kumanta sa harap ng ibang tao. Isa siya sa 13 miyembro ng Mandaluyong Children with Disabilities Drum and Lyre Band. Magaling po siya doon, mag-drum and learn. Alam niya pag ang isang bagay wala sa tono, yung tugtog, music. Pag ang instrument wala sa tono, ayaw niyang tugtugin. She dances, she sings, lahat po yun. Anim na taon na ang beneficiary ng Project Teach si Joanna. 1 taon maghintay ang mga Suniga bago nakapasok at naumpisa ng kanyang speech at occupational therapy. May tutorial din siya sa SPED at kasalukuyang pumapasok sa Eulogio Rodriguez Integrated School. Grade 2 po siya. Yung kakambal po niya, grade 5. So, delayed na siya ng ilang taon, pero I don't regret that. Ang gusto ko kasi nung maliit pa siya is
maano yung pagsalita niya. Kasi paano nga naman siya mag-aaral kung di siya magsasalita. So, inuna ko po yung therapy. Nakita ni Lay kung paano natutong magsalita ang anak sa tulong ng mga therapist at sinundan niya ito. Every therapy session na nila, OT session, speech session, nagre-report ba? Pinapaseminar po ang mga parents dito. Behavior modification techniques. Lahat ng mga special child may behavior. So, inaayos po natin yun para mapasunod sila. Natutunan ko rin na yung huwag spoilin. Di ba? Magulang. Sa laki ng tulong ng Project Teach, hindi nagdalawang isip mag-volunteer si Lay na maging crew. Dahil dating teacher, nakatoka siya sa SPED at nagtuturo ngayon sa isang may autism. Nakakatuwa kasi I started with him August. Now, January, nakakapagsalita na siya. Nakakapagsulat na po ng pangalan. By memory, alam niya yon, alam niya yung pangalan niya. Nakakapagbilang na. Dati hindi ko alam kung paano ko tuturo ang magbilang. Ang pinakamahirap kong na-handle po is yung autistic din na bata na hindi nagsasalita. Nakakabilib ang nagagawa ng Project Teach, lalo akong humanga na makilala ko si Rafa. Isang batang bibo, madaldal at makulit. Nasa sinapupunan pa lang, tinapat na ng doktor si Len Alpahano na baka hindi mabuhay ang anak. 6 years old na ngayon si Rafa. Hindi nila siguradong survive si Rafa. Pero ako, 100% makakaligtas. Bago po mag 3 months, inano kami ng doktor na meron na siyang parang suspected nila na may hydrocephalus yung bata. Mag-iisang taon na siya. Yung hindi siya marunong gumapang. Si Rafa. Bigla tayo ng milk, ha? 1-year-old si Rafa na mag-umpisa ng therapy. 4 years old na nang matutong magsalita. 5 years old nang magsimulang maglakad ng mag-isa. Yung lower extremities niya talaga ang may problema, mahina. Yung cognitive naman niya, nagkakaroon ho kasi ng problema kay Rafa pag nag-epilepsy attack siya. So parang bumabalik po sa umpisa ulit. Marami pang problema sa kalusugan si Rafa. Mataas ang grado ng kanyang mga mata at may precocious puberty, kaya advance ang kanyang pagbibinata. Pero, hindi ito ang nakikita ng kanyang mga magulang. Si Rafa ang sentro ng buhay ng mga Alpahano. Hindi namin na lubos na isip na magkakaroon kami ng Rafa sa buhay namin na pagkagising mo sa umaga na may mag-good morning, kahit na gabi na, good morning pa rin ang bati sa'yo, gano'n. Anong pangarap mo kay Rafa? Matuto lang siyang makapagsulat, makalakad ng maayos. Siguro pipikit ko na rin mata ko nakangiti. Ganun po siguro. Kasi iniisip ko lang po talaga na yung paano pag dumating din yung panahon na wala na ako. Iniisip ko din yun na paano si Rafa ko. Minsan nga sabi ko nga sa Diyos, pag nagdadasal po ako na, alam ko na wala na talagang, hindi ko na isipin na maging teacher, maging engineer, si Rafa. Hindi ko na, ang inaano ko na lang sa kanya na kung sakaling dumating yung panahon na wala ako, sana kaya na ni Rapang alagaan yung sarili niya. Yung kaya niya maglakad na kahit mabangga siya, basta ganyan lang siya, hindi siya madadapa. O kaya niya protektahan yung sarili niya dun sa mga masasamang tao na yung loko-lokohin lang siya. Kung hindi man dumating, minsan nagiging rin ako na kung hindi talaga sa akin, binigyan mo lang ako ng pagkakataong alagaan si Rafa. Kunin mo na habang nandito pa ako. Para at least kung mawala man siya, at least hindi ganun kasakit kasi baka hanggang sa iniisip ko hanggang sa mawala ako, si Rafa na paano. Tulad ni Lay, crew din ng Project Teach si Len. Pareho silang malaki ang pasasalamat sa rehabilitation program ng Mandaluyong dahil hindi raw nila kayang tustusan ang therapy ng kanilang mga anak. Iba raw ang mensahe ng programa sa mga katulad nilang may mga anak na may kapansanan. Magulang, tayo mismo yung unang mag-intindi, mag-unawa sa kanila kasi walang iba. Huwag kayong mawalan ng pag-asa
para sa mga anak ninyo. Magdasal palagi. Dasal lang. Mabisang paraan din na bukod sa mga taong ginagawa instrumento ng Diyos na tumulong din sa iba. Isa po sa mga vocational skills training program ng Project Teach ay yung tinatawag nating Kitchen Specials or KS. Meron po tayong mga teens and young adults who are trained food preparation and hindi lang po skills pero yung mga work behaviors like being on time, observing cleanliness, responding to authority, multitasking, problem solving. Yung mga ganong pong mga behaviors, tinuturo natin all in the context of work. Itong kitchen specials na to ay nagpo-produce ng mga healthy, affordable, nutritious, saleable snacks na ating pong sinusupply sa mga kantin ng public schools. Nasa Isaac Lopez Integrated School ang Kitchen Specials, di kalayuan sa opisina ng Project Teach. Ang kinikita nito ay ginagamit na puhunan at allowance ng student trainees para makatulong din sa kanilang pamilya. Isa sa mga inabutan ko sa KS, ang binatang si Jonathan. Hi, Jonathan! Hello! 21 years old, mayroon siyang intellectual disability. Anong ginagawa mo sa kitchen? Naghuhugas po, naglilinis. Ano po ako ng mga teacher ko, naalaga naman po ako. Saka okay naman po sila sa akin. Sila po yung nag-aalala sa akin. Nag-aasikaso. Pag sila ay nasa ganong edad na, teenagers at young adults, ang gusto mong i-develop na itinatawag na work behaviors and work skills na kinakailangan para po for future employment. So meron kami revitalized SPED program, meron kami vocational skills training program, at meron din kami work placement. Yung ibang graduate na, no, na ipapasok namin ng mga trabaho. Meron kami assistive technology or recreational program. Isang tanggapan sa City Hall ang tumutulong daw sa paghahanap ng trabaho para sa mga may kapansanan. Ilang mga establishmento ang nagbukas na raw ng pinto sa mga PWD, katulad ng Shangri-La Hotel. Para matiyak ang kalidad ng serbisyo, may regular na monitoring at evaluation ng mga beneficiary at assessment ng therapist ang Project Teach. Lahat daw ng mga batang pumasok sa Project Teach ay bumuti ang kalagayan. Lahat sila, merong mga goals na siniset. Individualized po yan. All the parents of the children who come to us have observed improvement on their children. They also feel that the programs or the services being rendered are appropriate for their children, all of them, but to varying degrees. Yung mga bata po natin with cerebral palsy, ang type of CP nila halimbawa ay hemiplegia, napaglakad sila. Kung may quadriplegia, ang goal po, even before walking, ay syempre yung mga more basic milestones muna like head control. Kasama sa mga tinutukoy ni David ang mga kaso ni na Joanna at Rafa. Kung hindi po siguro kami nagte-therapy dito, hindi po ganyan yung socialization niya sa ibang tao. Sarili niyang kaya niyang ayusan sarili niya kaya na niyang i-handle, hindi na siya yung parang bata na magro-roam around. Sa mga taong nasa likod ng Project Teach, walang katapat na halaga ang sayang nakikita nila sa mukha ng mga batang kanilang natutulungan. Talagang priceless seeing kids being integrated in regular classrooms and performing very well. Ang pinaka-premyo namin, Doc, yung mainstreaming. Yung mga batang nasa special therapy, yung mga batang kailangan sa special na school namin, na i-mainstream na namin into regular schools. And I think last year, mga 37 were mainstreamed into one school. Kung walang intervention, kawawa yung bata. Para matiyak na magpapatuloy ang programa, isang batas ang ipinasa na nagbibigay ng pondo para sa Project Teach. Kasama raw sa plano ng Project Teach ang pagpapalawig ng programa
para hindi lang mga batang PWD ang matulungan. Ito yung mga walang kalaban-laban na alam mong may magagawa ka pa It's not only making sure that your community will really achieve so much in terms of economic prominence, but making sure it is a government with a heart. Tayo po ay manalig na mayroong pag-asa para sa ating mga anak. Unang-una, kinakailangan lang po muna nating yakapin ang kondisyon ng mga bata para po tayo ay makalapit do sa mga taong makakatulong. Hindi po tayo dapat mahiya, hindi po dapat natin itago yung mga anak po natin. Ilang award na ang tinanggap ng Mandaluyong City dahil sa Project Teach. Ang pinakahuling pagkilala ay mula sa United Nations. Higit sa karangalan, may mas mahalagang mensaheng hatid ang Project Teach. Nagkaroon ng awareness, hindi lamang yung family, but I will tell you this, the whole of Mandaluyong. Because of this award, because of awareness of the things that the government is doing, pumapalit yung care, yung pagkakaisa, pagkakalinga, at yun ang importante. Kasabay ng pag-asenso ng syudad ang mga programang nakatutok at nag-aalaga sa mga kabataang may espesyal na pangangailangan. Sa Mandaluyong, walang maiiwan. Simple lang yan. Kaya mo yan! Sa paraang malikhain, Kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nalulupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino, magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap, ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad, na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok, pinagbalat na tanghal na isang galing puo. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines.